OFW ka ba at plano mo nang umuwi? For good. Yung gusto mo na mag-retire at mag-business na lang sa Pilipinas. Bago ka magdesisyon, pakinggan mo to. Ang tanong, napaghandaan mo ba talaga? Maraming OFWs ako na-meet, nagpaplanong umuwi. Pero ang tanong, meron na pa silang nahandang retirement fund. Ang masakla, pag uwi nila dito, wala na silang steady income. Kaya kung titingnan ninyo yung iniipon nyo, tingnan nyo, kaya nyo bang mabuhay for the next 5 years gamit ng inipon mong pera? The solution is always to make a financial plan for you. Compute mo yung daily at monthly requirements mo, tapos i-multiply mo sa 60 months. For example, if you want to spend 100,000 today per month, multiply that by 60, that's 6 million pesos. May 6 million ka na ba na ipon? Kung wala pa, huwag kang uuwi. Yung iba gusto ka agad magnegosyo. Ang negosyong walang plano, siguradong talo. So madaming OFWs pagkatapos na umuwi, nagbubukas bigla ng mga negosyo. Ang problem, hindi nila pinag-aaralan or maybe hindi nila ginawa yung mga market studies na kailangan gawin or inasa nila sa mga kasama nila sa bahay gawin yung mga legwork. Anong nangyayari? Nauubos yung inipon nila sa mga maling desisyon. Yes, here's the numbers. 90% of small businesses today, sa loob ng 5 years, nawawala po. Why does that happen? Kasi wala pa po silang business skills and financial management skills, kaya nagsasara yung business. So, bago magtayo ng negosyo, pag-aralan nyo muna. Mag-attend po kayo ng mga business workshops, ang dami po niyan online. Maghanap po kayo ng mga mentors para mas mabilis po yung pag-learn nyo. Of course, mag-test muna kayo ng small-scale version bago nyo isipin na, sige, magladagdag pa ako ng puhunan ko. Ika nga ni Chingitan, kung may 100,000 pesos siya pang negosyo, hahatiin niya to sa 10,000 or 20,000. At least, mag-fail man yung isang negosyo, 10,000 lang nawala, meron pa siyang panglabang ulit sa next na negosyo. Kesa yung buong 100,000, mag-fail yun, wala na. Another problem is wala pong passive income, wala rin peace of mind. If you have plans to go home in the Philippines or to retire here, dapat meron po kayong pinagkakakitaan kahit wala kayong ginagawa. Kasi kung maasa ka lang sa ipon, sooner or later, mauubos din yan. So the solution is to invest in different types of assets, whether it's real estate, mag-earn ng rent, mag-invest sa stock market, may mga dividend-paying stocks po dyan like DMCI, SEC, and many more. Or itabi nyo po sa mas mataas na yielding na bank accounts para at least pagdating mo sa Pilipinas, kumikita na yung pera mo. At hindi ka natatakot na, nauubos lang siya. Real talk, hindi sapat ang pangarap lang makauwi. Dapat meron kang clear plan, may skills ka na na-develop, at may mga investments ka that will help you grow your money while you are sleeping. Kayang-kaya mo to basta smart ka sa pera mo. Tag your OFW families and friends para matutunan ka agad nila to.